What's up, dog? Raymore here! Tagal na natin di nakita. Kamusta? Na-miss ko kayo. Kaya gusto kong mag-upload ng video. Hindi man daily video, at least informative video. Yung video natin is about renewal ng sasakyan natin. Meron kasi tayong inutang na sasakyan. Tapos magjuju siya ngayong May. So today is May 13, 2024. So magjuju yung natin, yung sasakyan natin May 31. So kaya i-renew natin na soon para hindi tayo maka-violate. Nandito pala ako ngayon sa Lapu-Lapu. Yung first step sa pag-renewal ng sasakyan is gathered mo yung ORCR mo. Then punta ka sa malapit na pagkukunan mo ng insurance. If you have a preferred insurance, like kakilala mo, doon na lang kayo. Pero if you want to have a value budget meal, so I recommended Emolier, syempre, gaya ko dyan. Emolier, if malapit din kayo sa Cebuana, pwede na rin. Then after that, kasi yung yung price dun is, nag-inquire ako before, last January I guess, yung price nila is nasa 900 lang for light vehicle. Like yung sa amin is Mirage to, like considered as light vehicle, so yung price niya is 900 only. Yung yung requirements lang nila dun is present your OR and CR. Yan lang. Then after that, punta tayo ng PMBIC sa Mandawi para ipatest yung sasakyan natin if mapapass ba yung standard ng LTO. Then nag-inquire din ako before kung magkano yung singil dun. Yung sabi nila is nasa 900. Tapos yung motor dun is 600. Package na yun. Sa 900 sa light vehicle, nandun na yung inspection, lahat na nandun na yun. Then after that, kailangan mong mag-process ng account mo online sa LTO portal. Dapat meron ka nun. Kasi doon natin ipaprocess yung ating renewal. Pag wala ka nun, tapos kunwari second hand yung sasakyan mo, tapos hindi naka-rehistro sa'yo, yung gagawin mo is manually pupunta ka talaga ng LTO. Dun mo ipaprocess yung yung renewal mo. Kasi pag di nakapangalan sa'yo, hindi yan makikita sa portal mo. Kasi kung sasakyan mo or motor mo nakapangalan sa'yo, pag login mo ng portal, magpo-prompt yan sa mag-notify yan sa account mo na may may sasakyan ka na due for renewal na. Pero pag hindi nakapangalan sa'yo, hindi talaga yan mag-notify sa account mo. So yung gagawin mo is punta ka sa LTO, manual renewal yung gagawin mo. If hindi nakapangalan sa'yo ulit, gumawa ka ng authorization na inaalaw ka na mag-renew ng sasakyan na to. Then valid ID ng nakapangalan, tapos signature. Then yun lang, pass mo lang dun. Saglit lang naman, mga more or less 30 minutes to 1 hour. Tapos na. Then yun, ipapakita ko sa inyo mamaya yung actual na process ng renewal sa gamit yung online. Then ipapakita ko rin sa inyo kung anong gagawin nila sa sasakyan ko doon sa MBIS. Pero hindi talaga yung actual na step by step kung anong gagawin nila sa sasakyan, kasi parang nakita ko sa sa pag-renew ko ng motor ko is kukunin lang niya sa sasakyan doon, tapos nandun na kami sa gilid, hihintayin na namin matapos, then tapos kukunin namin yung sasakyan. Pero more or less sa PMBIC sila na lahat yung package na. Yung sa'yo lang atid mo yung sasakyan mo, magbayad ka, maghintay ka, tapos uwi na. Yun lang.
sige. Ano pa ba? Sige, may demo pala ako kung paano mag-online through online, ay mag-renew through online. I-screenshot ko lang yung sa ano ko sa phone ko kung paano para meron din kayong idea. Para for the future kung gusto niyo mag-renew, gusto niyo ng sakit sa ulo, manual renew, kayang-kaya na. Kasi pag may pera ka ngayon, easy lang eh. Kuha ka ng tao, magpa-renew ka, okay lang. Eh, sa akin, since Monday ngayon, pang umaga yung duty ko, malaki yung free time ko. So, yun. Nag-decided ako na mag manual renew. Since pag hire ako ng tao is malaki yung bayad. Kaya DIY na lang muna, no? Na-miss ko kayo, guys. Ano kaya yung balita sa inyo? Yun. Paalam muna. Stay tuned. Don't forget to subscribe my YouTube channel. Huh? Thank you. Wala ito eh, karon. Iya, ito yung lagyan. Yun! Mana? Good news! Tapos na tayo sa emission. From 9:30 ako dumating dito. Natapos ako ng 12:30. Tagal! Matagal kasi maraming sasakyan dito ngayon. So, kung gusto nyo nang maaga kayong matapos, punta kayo dito ng maaga. Yun lang, pagkatapos nito, kukuha ko ng insurance sa Cebuana. Then, ipaprocess na natin to. Bibigyan ko kayo ng demo kung paano to gawin. So, stay tuned. Uwi muna ako kasi tanghali na. Yung baby ko at yung partner ko is nasa bahay, walang kasama. So, yun. Give you an update mamaya, guys. Thank you. Ito po yung portal ng LTO. Kung may account ka na dito. Dito makita niyo yung vehicle reminder. If yung sasakyan nyo is naka-register sa pangalan nyo, meron mag-notifyan kung kailan mag-expire. So, yun, pinili ko yung vehicle. Yan. Follow the step lang. Next, renew registration, private online. The next, private MV online. Next lang. Tapos, dito, pag nakuha nyo na yung insurance nyo, at saka yung PMBIS, i-click nyo lang yung verify. Katulad yan. Yan, meron ng COC number. Galing yan dun sa sa insurance mismo sa Cebuana. Then check nyo rin yung yung sa PMBIS. Kasi pagkatapos ng checking sa PMBIS, automatic yung result is isi-send nila sa LTO. Tapos din sa Cebuana rin, pagkatapos nilang tapos yung transaction niya sa Cebuana, automatic mag-send din yan sa LTO. Kunting hintay lang. Then after that, validate lang. Yun, dapat dyan yung status is
yung status niya is approved. Pero if matagal pa, pwede naman i-finish mo na lang. Mag-go through rin yan. So, what would you do next is to scroll down and proceed with the payment. Dito critical to sa payments. So, I recommend guys to use GCash transaction. Meron siyang fees. Pero maliit lang naman. Meron naman mga instruction dyan. Sundin nyo lang. So, dyan, maraming option ng payment dyan. Maganda rin sa Cebuana, 60 pesos lang yung convenience fee. Yung sa GCash kasi, 60 pesos plus 2.24%. So, yung nabayaran namin, 60 pesos plus 2.24, yung 2.24 parang 30 plus ata. Kaya yun, 90 plus yung nabayad namin sa convenience fee niya. Pero recommended ko talaga si GCash para mas mabilis yung transaction. Kasi tinry namin yung Union Bank, hindi nag-success kasi yung link nila is very tagal. Hindi namin na-try yung BancNet, BPI, yung click hindi namin na-try, pero GCash kami Sa Inulir pwede rin naman. Yun, tapos yun, proceed with the payment lang. Mag-choose ka lang dyan, i-click mo, i-highlight mo lang, tapos yun, sa baba. Proceed to summary. Yan po. Yan po nakalagay dyan. Yan po. 1.6 po yung binayaran namin sa sasakyan. Then 10 pesos for the legal search fee. Then convenience fee po is total niya is 118.06. Then pag okay na po yung transaction nyo sa GCash, yun na yung lalabas. Application settled, GCash payment. Yan yung nabayaran namin. 1.6 light vehicle. Sorry. 98.27 lang pala. Sorry. Then, yun. Tapos na. Ilang minuto lang. Download mo lang yan. Then, pagkatapusan, meron ka ng yun. Diyan, pwede ka rin mag-renew ng license mo. Pero, kailangan mo pa rin pumunta dun sa LTO para sa picture. Diyan, dito ka lang sa TMS, anong tawag ba yun? LTMS, diyan ka lang mag-take ng exam. Yun, bine-verify ko lang diyan if tama na ba yung transaction ko. So, na-verify ko, yun. Okay na. Nakita nyo, wala nang notification na mag-i-expired yung vehicle ko. Kaya legit talaga yung online. Iwas hassle na. Kasi okay lang naman pumunta ka sa LTO. Pero yun lang, maraming tao. Tapos, yun. Pag-download ko, ito naman.